Question natin ngayon. Okay? Sa Sirach 2, 1 up to 29. Or we say just only po 17. Okay po. 1 up to 17. Yun lang po. Sirach 2, 1 up to 17. Matakot sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Matakot sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Huwag kayong matakot kay Satanas sa panahon ng pagsubok. Sa Diyos matatakot. Kasi ang nagbibigay ng pagsubok, si Satanas. Hindi si Lord mismo, ang ating Diyos mismo ang nagbibigay ng pagsubok, kundi si Satanas. Pero karamihan nagsasabi, sinusubok ako ng Diyos. Kahit kailan ang Diyos ay hindi nanunubok. Makakamdaman ninyo ang pagsubok dahil nakapasok si Satanas. Pero ang pagsubok ay binibigyan ng ating Amang Diyos ng kalutasan. Binibigyan ng ating Panginoong Jesucristo ng kalutasan. Bakit? Ang pagsubok, kalaban yan ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo. Kasi, yan ay gawa ni Satanas. Bakit nangyari sa iyo ang ganyang kasamaan? Dahil, binibigay ni Satanas sa iyo. Si Satanas ba may ginagawang maganda? May ginagawa bang mabuti para maayos ang iyong kalagayan? Wala. So, kailangan ang ating dila ay ingatan kung magsasalita dahil karamihan nagsasabi na sinusubok ako ng Diyos. Kahit kailan, hindi nanunubok ng Diyos. Kundi hinayaan niya na mangyari yan sa iyo upang ang buhay mo ay magkaroon ng improvement or pagbabago. Kasi ang isang tao pag hindi nakaranas ng pagsubok ay hindi tatatag. So ngayon, kung kailangan ikaw ay makakamtam ng tiyaga at kailangan meron kang malaking pasensya, pakumbaba. Dahil kung wala ka nun, nagwawagi si Satanas sa buhay mo. Amen? Praise the Lord. Ayun po yun. So sinasabi, anak kong ika'y dudulog sa Panginoon upang maglingkod, ihanda mo ang iyong sarili sa pagsubok. So, you need to think. Pero, kailangan ito dapat ang itatak sa puso at isipan natin na ang pagsunod sa yapak ng ating Panginoong sa Kristo ay hindi mawawala ng kamay. Nandyan sa Kanya, ibubuhos ang pagpapala na hindi kayang ibigay kahit kanina. Amen? Praise the Lord! Sinasabi, ituwid mo ang iyong puso at manatili kang matatag. Ang puso ba ibang sa direction? Bakit naman pag ganyan yung puso mo, gumano na. Oh? Yun. Lumilihis yata. Okay? Huwag mag-ulik-ulik sa panahon ng kagipitan. Praise the Lord. Kung tayo may nakaranas ng kagipitan, ay titigil muna ako kasi hirap na hirap ako. Mamaya na ako magsisimba. Mamaya na ako pupunta doon. Mamaya na. Kasi ganito, gipit na gipit ako. Paano na to? Walang ibang iniisip. Walang ibang iniisip, kundi ang ipamasahe. Kahit sinasabing pwedeng lakarin, wala akong pagkain. Bakit po ba pagpupunta dito, kahit naman yata meron tayo kung sinuman, pwede naman natin pakainin, di po ba? Daming reason out. Ganon. Kasi si Satanas yung nakikita. Yun po. So, kaya nga binibigyan ka ng pagsubok para umilit lagi ang ulo mo.
para lagi kang warsya. Okay? So, mangapit ka sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Kanya upang dakilain ka sa huling araw. Kita mo yan? Lang. Ano ba? Paano siya naging dakila sa huling araw? O paano siya naging dakila ngayon? Naging dakila siya dahil meron siyang dalawang supling. Okay? Dakilang ina. Dahil hindi niya pinabayaan ang kanyang anak. At dakilang lula. Nalabas na. Yung isa. Ayan. Paano nagiging dakila ikaw? Paano ka naging dakila? Paano naging dakila? Bawat isa sa atin, paano naging dakila? Sa ating mga anak. Kung kayo po ba ay talagang hindi matatag, di po ba matagal na rin kayo? Bahala kayo mga anak kayo, wala kayo magandang kinabukasan. Ako'y uwi na, ayoko na talagang magtrabaho. Kakain kayo sa hindi, bahala kayo. So you are not dakila. Diba? Kasi obligasyon din po yan. Ayun po. So, sinasabi, tanggapin mo ang anumang sasapit sa iyo. Maging matiisin ka sa kagipitan at kadustaan sapagkat sa apoy sinusubok ang ginto at sa pugon ng paghamak ang mga kalugod-lugod sa Diyos. Ito. Apakala ko nito sa apoy bago ako makarating. Talagang dadaan ka sa babagang apoy. Kaya nga karamihan nagsasabi, ay ayoko mo umano. Tama na to sa akin, magsimba. Pagkatapos banding-banding. Ay pumunta ka sa akin kasi ganito. Hindi kasi natatakot ako eh. Alam mo na, pag yumalapit sa Diyos, ang daming pagsubok kaya. Di ba? Hadlang. Maraming hadlang. Sinasabi po, talaga karamihan natin ba-encounter, pumunta kayo sa Katolik. Sa Joseph. Pag ano sa nagsimbahan, sabihan mo, naku po, ayoko po kasi ang lapit-lapit ng mga pagsubok, ang mga tentasyon ko, kumbaga sabi ko pa yan, madali ang tentasyon sa buhay. Kaya tama na to, magsimba ako pagkatapos banding-banding. Yun ang gusto nila. Yun po ang gusto nila. Kaya nga sinasabi, magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Ituwid mo ang iyong daan at umasa ka sa Kanya. See? Umaasa ka sa Kanya. Hindi mo naman tinuwid ang iyong daan. Meron ba magpapala darating sa'yo? Eh, ikaw lang din ang humahawak. Ikaw lang din ang gumagawa ng hadlang. Eh, misa nandyan na yung blessing, eh, gumagawa ka naman ng hindi gusto, eh, di harangan ko muna. Ay, hindi, muna ako. Hindi, kundi harangan muna ng Diyos yun. Dahil medyo yata, medyo malagkit na yata ang daloy. Kailangan ng oil para dire-diretso. Para madulas. Ayan. Opo, pwede mainit na tubig kasi pag yung oily, lagyan ng mainit na tubig, di ba natutunaw yun? So maganda ang daloy. Ayan. Opo, talagang mabilis. So ganun din yun. Kaya kayong may pitagan sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang awa at huwag tumalikod. See? Pagsapag ka ngayon, humingi kayo at hindi ka agad ng bigyan, huwag ho kayong tumalikod, huwag ho kayong bumaba ka agad ang loob mo, huwag ka kaagad manginanakit. All you have to do is lakasan mo pa, tibayan mo pa at hilingin, Lord, ano ba ang hadlang? Lord, ano ba ang dapat kong baguhin? Ano pong dapat kong gawin para maibibigay nyo na po sa akin? Baka naman po siguro, Lord, kumakanta ako, mayroong isang nota na hindi ko nakanta or pangit yung tono. Oh, diba? Hindi ba medyo na-distract kayo, nakaharap kayo doon? Okay, dito kayo. Kanina pa kami sana, kaso lang, takot kaming, mayroong natuwag. Oh. Bilayo. Ayan. Doon dahil sa tanas kayo, dito wala. Alam niyo po ba doon kayo sinusubok? Mo, kami na naman ang bababa. Alam niyo pa doon sinusubok? Or doon talaga
tinitingnan ang bawat isa sa atin kung paano talaga ma-concentrate. Kaya ko kayo pinaharap doon. May naglayo si Enrique. Ayan, May sinasabi ko talaga. Talagang ang dami nag-distract. Kahit sasabihin ko man na, kahit hindi kayo nagsabi sa akin, sinasabi ko na sa inyo kasi naawa na rin ako. Bunganga ako ng bunganga, baka naman mamaya hindi pala pumasok dyan sa Paano may puso rutuan? nyo. Ay, gilayo. Gilayo. Ayan, praise the Lord. Kaya ayun po. Okay? Baka kayo mahulog. You see? Kayo may pitagan sa Panginoon, manalig kayo sa Kanya at hindi kayo mawawalan ng katimpala. Ayan. Nananalig kayo dahil gusto nyo ang gantimpala. So, hindi dapat mawalan ng pag-asa. Hindi dapat kaagad-agad buibigay. Hindi dapat kaagad-agad mag-conclude. Hay! Ano ba yan? Hindi ako pinagbigyan. Woo! So, ganon. Kahit ako, aminin ko yan. Kahit ako, aminin ko yan. Siyempre naman, tao tayo. Oo. Kasi kahit ganito ako, may pusang tao pa rin. Kaya, nandiyan lahat hinanakit, nandiyan lahat yung ano. Pero, Ang mga hinanakit, ipalabas na yan lahat. okay lang po yan, natural lang yan. Pero pag sinabi, sisihin mo na si Lord, ay, bakit ako hinanakit, Lord, gano'n. Eh, medyo lumampas na yata tayo. Pero kung manginanakit ka lang dyan sa sarili mo, talaga okay lang yun. Okay? So, sinasabi nga po, kayo may pitagan sa Diyos, umasa kayo sa lahat ng mabuting bagay sa walang hanggang tuwa at awa. Ano po ba, asan? Pag tayo hindi pinagbigyan, pag hindi tayo nakaano, you just cry. Tama? Yes, you just cry. Hilingin mo kay Lord, kahit pa yan luluha ka ng dugo, kahit pa yan maanod ka na kung dadaan ka man dyan sa luha ko, okay lang yon. Kasi yun lang naman, may kapalit na yun kung paano i-rescue ni Lord. Alam niyo po, pag humihiling talaga sa Panginoon, pag sasabayan mo talaga ng iyak, ang lakas mo kaya ng rescue, ang bilis. Totoo yun. Totoo po ba? Totoo. Totoo po ba? Amen. Totoo po? Talagang totoo yan. Pag nagsimba ako, sabi ko, Lord, pag Opo. umiyak ako, sabi Talagang iiyak yan sa Panginoon. Ang bilis po ng rescue. Huwag nyo lang pong iiyakan na Lord, sana mamatay na yun. Dahil hindi si Lord ang nagbibigay noon, si Satanas. Si Satanas po ang nagsabi sa iyo na yun ay mamamatay na. Okay? Kung sinabi, pinangarap mo, mamatayin na siya, ay ang mag-rescue niyan, si Satanas. Hindi si Lord. Hindi sa ang Diyos ang magre-rescue niyan. Okay? So, alalahanin ang mga dating salinlahi. Sino ba ang nagtiwala sa Panginoon at nabigo? Sino ba? Nabigo ba kayo? Tiwala sa Panginoon, mabigo. Nabigo. Eh, kasi yung hindi, kuan ang pagpuso mo, paghingi mo sa Kanya, tapos hindi, usang loob talaga sa puso mo, hindi mo pinasok, tapos nilabas mo na walang, wala lang sa iyo ipalabas mo, Opo. tapos hindi mo inibigay sa puso mo ng maayos. Ayan, tama po. So, yung mga hinihingi po talaga sa ating Panginoon, pag hindi po talaga taos puso, na para bang kagaya nito, okay, example, may pira ako, may sakit ako, or may sakit si ganito. Bigyan kita ng pera, pagalingin mo siya. Ikaw nang bala dyan, wala akong pakialam. Basta ang pera ko ang gagalaw dyan para pagalingin mo yon. Nasa puso mo ba yon? Hindi kasi yun. pira ang pinairal mo eh. Opo. Kasi pera ang pinairal mo. Ang pera ba may puso? Wala. Wala. Pera. Wala. May tao, pero walang puso yan. May tao nga yun. Wala namang puso yun. Sabihin, gawin mong lahat do, bayaran kita. Kayo na nga. O sige, Dok, gawin mo lahat yan. Okay. Alam niyo po kasi kahit doktor pa yan, sinasabayan pa rin po Hindi, ng dasal sinasabayan mo yun. rin ng dasal yun. Opo. Nandyan pa rin yun. Kaya ang pera, sasabihin ko sa inyo, mamanahin mo man ang buong mundo, hindi ka pa rin masaya. Kasi ang katotohanan or ang totoong kasiyahan
ayun talagang sa puso mo. Alam mo, pag nagpagod ka, pag sweldo mo, dahil sa puso mo talagang pagtatrabaho yun, di ba ang saya? Masaya. Masaya. Opo, mas nalagpong sweldo mo yung ganun, kahit pa yan na ang sweldo mo pala'y nakalaan na sa gano'n, na dadaan na sa kamay mo ng minuto, tapos wala na, pero masaya. Kasi yun ay talagang pagtatrabaho mo doon ay galing talaga sa puso mo. Tapos ang utang, wala. Oh. Wala na problema. Ayun, that's it. And then you do it again na pamakita na naman sa puso mo. Trabaho na naman ako ngayon. Masaya pa rin ako sa trabaho kasi katapusan may sweldo na naman. So, ganun na yun. Kahit pa yung mga may sakit, okay. Kahit pa yung sinasabi natin may sakit, pera, hindi lang din yan. Hindi lang yan. Marami pa rin pinapagawa na kapalit ay pera. Pero yung pinapagawa mo na yan, nakadepende ka sa pera, praise the Lord. Sa'yo na lang ang pera mo, ikaw na ang gagawa. Kasi sinasabi nga, you live by faith, not for sight. Okay. Yun. Di ba? You live by faith, not for sight. Kailangan yung pananampalataya, yun ang ating dalhin. Okay? Praise the Lord. So sinasabi nga po, sapagkat maramdamin at mawain ang Panginoon. My God. Hala. So, maramdamin at mawain. Ikaw, mahal-mahal kita. Naawa ako sa'yo. Kaya pagbigyan kita. Pero ayusin mo ang takbo ng puso mo. Dahil pag yan nagkaroon ng dungis, nagdadamdam ako. Ganit. Ang Panginoon, maawain at maramdaman. Maramdaman. Ang dali ding, ano may maramdamin? Magtampo. Okay? Magtampo. Suki na yung koy. Diba? Dali ko mo suki. Pero ayaw na yun na imo kasi-kasing. Balikan ti ka na yun. Diba? Yung nana sa Remedios. Nana sa Remedios. Hilak pa ko na sa Remedios. Kasi iyahang hilakan. Ang tao nga kahatag ko kung pasuki sa ako. Ano ko ni suki? Bakit ako nagtampo? Dahil sa ginawa ng tao yan. Pero ayusin mo kaagad yan. Ang bilis may balik ko ang aking puso sa iyo. Kahit pa yan hiiyak ako ng dugo, kahit pa yan lulupinak na ako, kahit pa yan luha, sipon o buso ka, naghahalo yan. Pero pag naayos ka na, nakita ko okay na ang puso mo, naku, ang saya ko. Opo, ang saya ko talaga. Mabilis lang talaga ako magtampo at maawain mo. Kahit pa yan sinasabi, okay, wala nga akong maibigay na pera, pero kung ano man yung karunungan na pinagkaloob sa akin, hala, right away, bibigay ko yan sa iyo. Walang kapalit yan, puso mo lang kapalit. Ganun. Ganun. Ganun po. So sinasabi, sapagkat maramdamin at maway ng Panginoon, pinatatawad niya ang mga makasalanan at inililigtas sa panahon ng kagipitan. Ayan. No, kita mo, ako sobrang makasalanan. Pero pinatawad ako. Pinatawad ako ng Diyos. At sa lahat ng mga problema ko, ako'y kanyang tinutulungan. Ganun po ba kayo? Makasalanan kayo, hindi? Kasalanan din. Pinatawad ba kayo ng Diyos? Pinatawad. Tinulungan ba kayo? Yes. Praise the Lord. Talaga po nga naman. Kayo ba'y naiinitan o gustong matulog? Nainitan lang po talaga. Okay? Saba ng mga pusong duwag at mahinang kamay na mga makasalanan nagdadalawang mukha. Okay. Mga pusong duwag. Ano na? Ha? Pusong duwag. Nagdadalawang mukha. Maduplikara. Sino nanalo? Ang isang mukha. Di ba? Ganun. Pag nagdalawang mukha kayo, hindi talaga kayo manalo kahit marami pa ang mata mo.
Oh. Di ba? Panalo ang isang mukha. Good. Okay. Praise the Lord. So, sa aba ng mga pusong duwag at mahinang kamay ng mga makasalanang nagdadalawang mukha. Sa aba ng mahinang puso na walang pagtitiwala at dahil dito, di siya may pagtatanggol. Okay? Sa aba ninyong nawala ng pagtitiis. Ano ang inyong gagawin pag pinapagsulit kayo ng Panginoon? Maglupinak man kayo, magligid-ligid man mo. Pag sinabi ng Panginoon, I'm very sorry. My door is already locked for you. Never, never open it because I lost my key to open it. Kita mo nga naman. Diyan tayo matatakot. Okay? Di po ba sabi ng Ebanghelyo, huwag kayong matakot sa mga, ano po? Na matakot kayo yung mga nagbubulig na impyerno. Huwag kayong matakot sa nagbubulig sa impyerno. Ay katakot nyo, matakot kayo sa Panginoon. Na magsara ang pintuan. Yun ang nakakatakot. Sabi nga, knock, knock, knock. Lord, will you please get in? Let us to go inside. Who are you? I don't know you. Lord, kami po yung. Okay? Kami po yung nakikinig. Sa'yo kami po yung sumasama. Sa'yo kami po. Patawarin ako. Hindi ko kayo kilala. Get out of my door. Boom! Sabi ng let it go. Let it go. Let it go. Diba? Slap on my door. Bang! Diba? Ganon ang mangyayari. Kasi ang dami ng pamaraan, ang dami ng ginagawa ng ating Panginoon, ang dami ng pasensya niya. Pero nagbibingihan pa rin. Di po ba? Si Noah, ano nangyari doon sa bangka? Sa arko ni Noah. Tinatawag po, sinabi, hala sige, sumakay kayo dito kasi magbabaha ng ganito. Sumakay kayo dyan. Anong ginawa ay siraulo yan si Noah eh, sabi? Siraulo yan si Noah. Bakit nagawa ng bangka? Malulunod ba? Sino makapaniwalang palalimin ng magbabaha ng ganito within 40 days? Tawa ng tawa, O ngayon, dahil tinawanan nila, sinasabi siraulo si Noah. So, ang nakikinig, okay, ang nakikinig at gumagawa ay siya yung maliligtas. So, naliligtas ang mga hayop at ilan lamang mga tao. E di ngayon, ano nangyari doon? Kasama na sila sa mga ahas, naglutang-lutang doon sa dahil sa gutom matay na sila. So, ganun din po yun. Kaya kailangan po talaga, pag sa unang hakbang pa lang, sa paglapit is pinagpala kayo, huwag nyo na pong lagyan ng hadlang. Mamamaya yan, hindi na kayo bibigyan ng 40. Ha? Pag hindi na bibigyan ng 40, paano na yon? Slap the door, boom! Ganun. Slam the door daw eh. Slam the door. You get out of my way. Let it go. Ayan. So talagang ganun po. Actually po, hindi naman sana mahirap. Kasi bawat sa atin, kung si Lord ang sundin mo, kung Satanas ang sundin mo, dumadanas din naman sa paghirap. Bakit si Satanas ba? Palagi ka bang? Every time, every day, everyone, you are locked down niya. At cha-cha. Oh, naghirap pa rin. Hindi doon na lang ako kay Lord. Dahil pag naghirap ako, nalampasan ko ito ang lahat. Nandun yung corona ko. Ang ganda na wala na makakakuha sa corona na yun. Kundi sa akin lamang. Kaya nyo nun? Gusto. Gusto? Sabayan ninyo ko. Pag ayaw nyo, putulin na. O pwede nyo naman na ibanjin-banjin yan para palagi na lang kayo mag-uumpisa. Imbis na dito na, o palagay natin ito na. Inanghina, agoy, nag-adjust. Number 1 na lang. I think another pundasyon na naman yan. Ano ba yung post ko na yon? O pundasyon? Nakikita ko? Wala. Imbis na maglagay ng pundasyon, wag na lang. Diretsahan na. So ito na tayo ngayon, diretsahan na. Para wala nang para diretso na ba? Tayo kagad, babe, game over.
Diba? Ayaw na eh. No life. Sus. Ang galing. So ang mga may pitagan sa Panginoon ay di sumusuway sa kanyang mga utos. Tapat na sumusunod sa kanyang mga batas ang mga nagmamahal sa kanya. Naghangad na kalugdan ng Panginoon ang may pitagan sa kanya. Napupuspos ng kanyang batas ang nagmamahal sa kanya. Inahanda ng mga may pitagan sa Panginoon ang kanilang puso at nagpakumbaba sa kanyang harapan. Nagsasabing, mahulog. Okay, ito na tayo ngayon. Nawa. Okay. Tayo sa mga kamay ng Panginoon at huwag sa mga kamay ng tao. Sino gustong mahulog sa kamay ng tao? Ayoko. Papalian ako. Ikaw, sexy ka na ngayon. Okay? Kasandakila ng kanyang Okay, Panginoon. Mahulog nawa tayo sa mga kamay ng Panginoon at huwag sa mga kamay ng tao. Kasindakila ng kanyang kapangyarihan ang awa niya. Ang galing! Ang awa niya at ang kanyang kapangyarihan kasindakila. Ayaw niyo ba nun? Gusto. Ay, talaga ako gusto. Bahala kahit wala akong bahay. Kahit wala akong kahit wala akong bungalow. Pero ang bahay ko talaga kay Lord. Diyos ko, palasyo. Ang galing, no? So, ang batas ng Diyos, ano kaya yon? Ito ngayon. Ang puno ng ubas at ang mga sanga. Okay? 1:15. Okay. Ako ang siyang totoong puno ng ubas at ang ama ko ang magsasaka. So, sino ang puno? Sino ang puno po? Ang Panginoon. Ha? Ulitin ko, okay? Makinig. Panginoon. Ako siyang totoong puno ng ubas at ang ama ko ang magsasaka. Okay. Sino ang puno? Sino po? Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo ay siyang puno. At sino naman ang magsasaka? Huwag sabihin ikaw manang. Diyos Ama. Tayo ba ang magsasaka? Sino ang magsasaka? Tayo. Ama. Si Amang Diyos ang magsasaka. Okay, ngayon, ang Panginoong Jesucristo ay siyang puno ng ubas. Narinig na ako dito. Ang magsasaka ay si Amang Diyos. Ayun na tayo ngayon. Okay? So sinasabi, pinuputol niya ang bawat sangang di namumunga sa akin at pinupungasan naman niya at nililinisan ang bawat namumunga upang higit pang mamunga. See? Pag ikaw sanga, okay, puputulin ka, pinuputol niya ang bawat sangang di namumunga. Okay? Ang mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, pag hindi nagbunga, ay putulon ni Amang Diyos. Puputulin ni Amang Diyos. Boom! So, hindi ka na sasanga ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang hirap. Pero kung nagbunga ang sanga, pinupungasan naman niya at nililinisan ang bawat namumunga upang higit pang mamumunga. Wow! I will bless you pag nagbubunga ka. Lalo na. Mas lilinisin pa kita, ayusin kita, magandahin kita, lagyan kita na fertilizer, and I will bless you more. So, ang bunga niyan, grabe na, no? Tumpok. Wow! Yun! Ayaw niyo nun? Gusto. Of course! Talagang gusto nun, Nay. Of course, si Nanay, alam mo yan? 99 ang hikaw. 99.9 ang singsing, 99.9 ang hikaw. Kita mo nga naman. Yan. 1,009 na. Yan lang naman po talaga.
Kaya pag nagtitiis talaga, kasi ang tagumpay, pagtitiis, paghihirap, parehas lang yan. Pagtitiyaga, pagsisikap, di ba parehas lang yan? Ang pag-ibig at saka tagumpay or pag-asa. Okay? Tagumpay, pag-asa, yun ang sinasabing pag-ibig na galing sa Diyos. Pag nandyan na yan sa'yo, sasabihin man, mamaya tatawagan kita, sabi ng kolektor, tumalon ka. Diba? Yung pinost? Diba yung pinost? Tumalon dahil tinulak daw ng kolektor. Ito ba? Kaya tumalon rin. Ito eh. Ito, nakapasok na sa bahay. Yun na nga po, imposible naman ang kolektor nakapasok sa bahay. Sino ba yung bagong namatay na Yun po yun. W? Yun nga po. Oo. Yun nga. Yung nakapeng? Yung tinulak na kolektor. Noong July, June 29, siya inano. Namatay. Oo. Saan ba siya banda? Sa Iwan Ho? Sa amin, malapit sa Sa Iwan Ho, 43th floor. See? Kita mo nga naman yan. Ang reason daw, yung amo daw is na-depress daw dahil yung na-disgrasya yung anak. At meron namang isang reason daw na tinulak daw ng kolektor dahil may utang sa bangko. Imposible po na ang kolektor umakyat doon. Umakyat sa bahay para itulak dahil ayaw mo palang magbayad. Sobrang sama naman ng kolektor na yun. Bakit yung kolektor? Hinila ka lang, sumunod ka doon. Kung hindi ako makipag-away sa kanya. Gawa na lang ng istorya yan, pero actually, under investigation pa rin yan. Naway magkaroon ng hustisya sa mga pangyayaring yon, ang tamang sitwasyon or ang tamang kung paano talaga ang pagkamatay niya. Ano ba yung alaga? Ano yung alaga niya? Yung alaga na disgrasya daw sa na-depress lang yung magulang. Kaya, either ganun din po yun. Either just because of the problems po, kung halimbawa man, nagkaroon ng marami din utang at na rin siya, suicide. So, makikita lang naman po yun, may Hong Kong ID siya, itrace lahat ng bangko. Kung alin po yung mga pinagkakautangan niya at doon nila malalaman kung totoo po ba na yun ay cause of her yung financial problems. Pero kung hindi po, malaman talaga ang amo ang may gawa. Opo. Kasi just because sabi na itinulak, very imposible po na ang kolektor umakyat doon para lang itulak kita dyan dahil ayaw mo magbayad. Lumampas na ho sila sa batas. Kasi ikaw manguligta ka lang. Wag, hindi ko sinasabi sa iyo, patayin mo yan. You are not a killer but you are a collector. Yun lang ang iyong trabaho. Ayun. Opo. Kaya sinasabi, ngayon malinis na kayo dahil sa salitang binigkas ko sa inyo. Mamalagi kayo sa akin at ako sa inyo. Hindi makapamunga ang sanga sa ganang sarili malibang mamalagi ito sa puno ng ubas. So sino ang puno? Panginoon sa Kristo. Kung ikay kumawala sa Kanya, mamumunga ka ba? Palagay ko, ikaw ay naiiba na ang iyong landas. Amen? If you are anti-Christ, you are not in the right way, but you are in the wrong way. So, you will not be blessed. Hindi ka na mamumunga dahil hindi ka sumusunod or hindi ka nandito sa aking linya. Parang ganon ang ibig sabihin. Hindi, parang kundi talagang ganon ang ibig sabihin doon. Opo. So, sinasabi nga dito, ako siyang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Oh, kung kayo ang sanga, saan yung gusto banda? Kaliwa, kanan? Sa kanan. Sa kanan. Gusto ni Mana. Pag dito tayong sa kanan lahat, matumba na yun. Mag-alternate na lang tayo. Here you are. Here you are. Bigayan tayo. We are partner. Give and take. Okay, your vitamins give to me and my vitamins I give to you. Para pareho tayong pagpapalaan, pareho tayong mamunga. Di po ba? So give and take. Helping each other, helping hands. Ganon. Nandiyon na yun. Okay. Helping hands, that is the best. Pakipag-isa sa lahat ng desisyon, sa lahat ng plano, kung ano man yung problema, pag-uusapan, and find the right way. Yun po yun. Walang husgahan, walang maliitan,
kundi magtutulungan kung paano natin malutas ang isang problema. Amen? Ayun po yun. Okay. Ang malalagi sa akin at ako sa kanya siya ang namunga ng sagana sa pagkat hiwalay sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Kung hindi naman malagi sa akin ang sinuman, ihagis siya sa labas gaya ng sangang na tuyo na tinitipon at iginagatong sa apoy na nagliliyab. Oh my God. Ayoko po igawing gatong. Pag iginatong ba ang isang panggatong o isang sanga na tuyo na pag iginatong, makikita nyo pa ba yun? Kanin mo luto. Wala na. Eh, paano kung walang lutuin? Saan ba na? Maglungag na lang kagbalas. Okay? Kaya ang sanga, pag pinutol, ikinatawa na yun. Diba? Wala na. So, wala na ka ng connection. Ang sanga, pag itanim mo yan uli, pag nabuhay, eh, paano kung namatay ka dahil wala ka na ng hindi, connection? kasi kung sinigilas, mga talaga yan. Yes. Pero, pinutol ka nga. Talaga yan. Pinutol ka. Malunggay. Opo. Malunggay, you are came from the malunggay and then itinanim ka, malunggay ka pa rin. So, iisa pa rin ang iyong pinanggalingan. Nakipag-connected ka pa rin doon sa malunggay ng iyong pinanggalingan. So, you're still alive. Okay? Ayun po yun. Maliban lamang na naging malunggay ka sa dati, itinanim ka muli, hindi ka na malunggay, mabubuhay. Ayun po yun. Ayun po talaga. Okay? Kung mamalagi kayo sa akin at mamalagi sa inyo ang mga panalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin nyo at pagkagayon sa inyo. Sa ganito, parangalan ng aking Ama kapag namumuha kayo ng sagana at naging mga alagad ko kayo. See? Pag pananagmamalagi sa Kanya, parangalan si Ama at pagpapalain kayo lalo. Kasi, sabi ni Amang Diyos, wow, ang bait naman itong taong ito. Mahal na mahal ang aking anak. Di ba kayo? Ang mga anak nyo. Pag yung ang anak nyo ay merong kaibigan, at yung kaibigan niya ang bait, mabuting tao, mabait. So, alangan naman na pagalitan mo yon, alangan naman na susungitan mo yon. Of course, mamahalin mo rin yon. Kagaya ng pagmamahal sa iyong anak. Ikaw ba? Ganon din yon ang mangyayari sa atin. Pag minahal natin ang Panginoong Jesucristo, mamahalin din tayo ng ating Amang Diyos. Kung kalabanin mo ang kanyang anak ng ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ay inyong kalabanin, kalaban din kayo ni Amang Diyos. Masakit. See? Kaya wala talaga tayong karapatan na kumakalaban sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Ayan. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasa inyo ang aking kagalakan at maging ganap ang inyong kagalakan. Ito ang kautusan. Okay? Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Wala nang pagmamahal na hihigit pa sa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. See? Ganon tayo kamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Inaalay niya ang kanyang buhay dahil ganon niya tayo. Tayo kaya ba nating isakripisyo ang buhay natin alang-alang sa kanya at sa ating kapwa? Siguro 1% lang sa 100. Ano, 100 iba? Uwi na sa Pilipinas, Ang kahit matagawa tira. Kasi, tumutulong lang. Tumulong ka, lumayra sa nila. Lubos-lubos nga eh. Ayan. Pag tumulong ay lubos-lubosin na. Kasi kung hindi man lang lubos-lubos, pagkatapos, gagawan ka ng chismis kung ano-ano, eh ang sama naman yata ng dating. Di ba ba? Pag sinabi ba tinulungan ko yan, magkano tinulong mo? Ganito. Tapos pinag-chismis, ay tinulungan ka pala, magkano? Ganun. Wow. Are you proud na tumulong sa isang kapwa na hindi pala talaga lubos-lubosan ang pagtulong? Pag mayabang ka ba, ay nakatulong ako sa kanya, kahit sinabi total hindi naman niya alam. Magmamayabang ako kasi hindi alam ng mga tao na ganito ang naitulong ko lang. Pero ang pagkasabi na itulong ko, so I'm so proud kasi nakatulong ako. I'm so proud kasi nakatulong ako.
Pero kung talagang aalamin, magkano ba ang naitulong mo? Gaano ba karami, gaano ba kadami ang iyong naitulong? Kaya nga tama, kung kayo man lang tumulong, lubos-lubusan mo. Para kung ipagyabang mo man yan, you are so... Pamasahian mo na. Ayan, tama. Okay. Tama yan. Ginawa ka sa hospital. Ginawa ko ang sa bais ako. Ay, alam mo yung babaeng matanda, may matay na dahil sa inatake ng puso. Ito naman tagal ang paso namin. Bais ako, mga katsila yung amo namin. Sabi niya, aning, dali. Kasi kuan na ako di nakaginawa kay. Di atake siya kuan. Di ato ko taong galunang dito sa kanal kay nagkuan ba siya, nagunlay ba siya sa mga tubo. Ito katugan mo ako. Hindi man siya na babae, mga gamay, sa gumarmiis siya dyan. Ang ginawa ko rin, talagang binuhat ko yan. 20 years old ako noon. As 2022. Talagang binuhat ko yan. Alam mo yung paglabas ko doon sa paglabas ko doon sa kalsada, yung lumabas yung kasintahan kong anak sa labas ng amo ko. Sabi ko, Romina, tulungan natin to. Basang-basa ako kasi naglaba ako. Pulot ako ng sabi, ihatid natin ito sa hospital. Pagdating doon sa hospital, sabi ko, sige na, okay ka na. Binigyan ko pa ng pamasahe. Okay, praise the Lord. Nandiyan po yan sa Biblia, ate. Kasi yung Samaritano, di po ba? Mayroong isang Samaritano na sinaksak or binaril or what. Pagkatapos, sabi nung ay, ayoko tumulong yan. Umiwas. Katapos umiwas. Mayroong isang Samaritano na hindi taga-roon, na hindi talaga niya kilala yun. Na yun ay nakita niya. Alam niyo po ba ano nangyari doon? Kinuha niya yung may sugatan na yun. Dinala sa hospital. Pagkatapos, pinadalhan pa. Binayaran pa niya, pati yung nag-asikaso doon, meron pang pera na pangano. So, ganon. Alam Kung mo yung tumulong, matanda, lubos-lubosan. sinabi ko niya yung pamasahe. Pwede. Ayan talaga. Kaya sinasabi nga po talaga, magmahalan. So, yun lang po talaga ang sinasabi kautusan. Wala nang ibang batas na galing sa Diyos, kundi magmahalan. Kasi pag once na mahal mo ang isang tao na talagang buhos-buhos yung pagmamahal, wala ka talagang mapabanggit na sama ng loob na galing dyan sa Diyos. Basta paus-puso yun. Maggalaw doon sa Opo. Kaya sinasabi, mga kaibigan ko kayo kung ginagawa ninyo ang inuutos ko sa inyo. Kung hindi kayo nagmamahal sa kapwa mo, hindi kita kaibigan. Love your friends, love your neighbor. Love your enemies. Love. love your neighbor Love. as yourself. Love. Okay? Hindi ko na kayo tinatawag na mga lingkod sapagkat hindi alam ng lingkod ang ginagawa ng kanyang Panginoon. See? Hindi pala tayo lingkod ng Diyos, kundi kaibigan. Pero sabi lingkod. Di po ba? Malinaw na sinasabi ng Biblia na hindi na ko kayo tatawaging lingkod dahil hindi alam ng lingkod ang ginagawa ng Panginoon. Kaya kaibigan. Okay? Kaibigan ang tawag sa atin. O tayo ay kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lingkod. Kasi hindi natin alam ang ginagawa ng Panginoon. Mga kaibigan ko kayo kung ginagawa ninyo ang inuutos ko sa inyo. Pero kung hindi ninyo ginagawa, kayo ay lingkod. See? Ang inuutos ko sa inyo, kung hindi nyo ginagawa, yun ay matatawag na lingkod ng Panginoong Hesukristo. Pero kung ginagawa nyo ang inuutos ko sa inyo, yun ay tinatawag na mga kaibigan ko kayo. Ngayon, naliliwanagan na. Okay? Pag hindi ginagawa ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo, yan ay tinatawag ng mga lingkod ko kayo. Pero kung ginagawa ninyo ang kautusan